Please open your Bibles with me in Romans chapter 3. At hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Romans chapter 3, beginning verse 1 up to verse 8. It says, "Ano nga ang kalamangan ng mga Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat, kahit na ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumasagana ang katotohanan ng Diyos sa ikaluluwalhati niya, bakit inahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kahatulan sa kanila ay nararapat." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Let's pray. O aming dakilang Diyos, tunay na napakainam ang isang lugar kung saan ay naririnig namin ang inyong mga salita. Kung saan kami, Panginoon, ay natuturuan mula sa banal na kasulatan. Nagpapasalamat po kami for privilege, isang pribilehiyo na muli naming mapakinggan ang inyong mga salita. At sana nga po ay mapakinggan namin ito, hindi lang ang tinig ng isang tao, kundi ang tinig ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng inyong servant. Tulungan niyo po kami, O Diyos, dahil marahil may kahinaan ang aming katawan dahil sa mga nakalipas na oras. Even Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan kung meron man kaming nagawa kanina na laban sa inyong kalooban sa aming salita, sa aming isip, at even po sa aming mga gawa. Tulungan niyo po kami na maging focus ang aming attention sa inyong mga salita, at wag nawa pong mangyari na maging tagapakinig lamang kami ng mga ito at hindi namin ito sinasabuhay sa aming sarili. Lest dinadaya po namin ang aming mga sarili. Tulungan niyo po kami na ang puso namin ay tunay na merong kauhawan sa inyong mga salita at hindi malayo sa inyo. Tulungan niyo po ang lingkod na magdadala ng inyong mga salita na sa kanya pong kahinaan at sa maraming bagay na sa kanyang limitations. Kayo, O Diyos, ang punan ng kanyang pangangailangan, ng kalakasan na kanyang kinakailangan, O Diyos, upang pangaral niya ang inyong salita ng may katapatan at may katapangan. Sa lahat ng ito, kami ay nagsusumamo sa inyo na muli niyo po kaming samahan sa aming pag-aaral ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, in this passage na ating pinag-aaralan, ay nakita natin ang iba't ibang dakilang advantage at privilege meron ang mga Hudyo. Paul mentioned their advantage having circumcised as a Jew, and chiefly, ang pinaka-principal advantage meron ang mga Hudyo na binanggit ni Pablo is that they have the oracles of God. Meaning, they have the very words of God. The Old Testament scriptures kung saan makikita natin dito ang mga commandments ng Diyos for them and the promises of God. And yet, sad to say na kahit ganito kadakila ang advantage meron ng mga Hudyo, they squandered it. Yes, merong advantage ang mga Hudyo. Yan ang sagot ni Pablo sa unang
objection at tanong ng mga Hudyo na meron bang advantage talaga ang mga Hudyo? At sinasabi niya, yes, merong advantage, pero hindi absolute advantage. Merong benepisyo ang pagiging Hudyo, ang pagiging circumcised, pero anumang religious rights ay hindi ultimate at salvific benefit ito sa buhay o sa before the Lord. Though they had the very words of God, some of them ay nanatiling sa kanilang unbelief at hindi nagtiwala kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. At pinagdidiinan ni Pablo na hindi ibig sabihin na ikaw ay Hudyo o nagawa mo yung mga ceremonial rites ng mga Hudyo ay automatic ligtas ka na o makakatakas ka na sa puot ng Diyos or judgment of God against sins. No. Dahil lahat ay nagkasala, Hudyo man o Griego, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But then, Paul anticipates another question at objection ng mga Hudyo patungkol sa faithfulness sa bayan ng Israel. Ito ay nakita natin sa verses 3 to 4 nung nakaraan, their question on God's faithfulness. At basically, ang objection nila ay ganito. Kung ang ilang mga Hudyo ay hindi nagtiwala sa Diyos, nananatili silang sa kanilang unbelief, hindi ba't nagpapakita ito ng hindi pagiging faithful ng Diyos? Which Paul's answer is certainly not. Hindi maaari na yung fickleness of God's people, yung kanilang unfaithfulness, change the faithfulness of God in accomplishing yung kalooban niya sa bayan ng Israel. At pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo ng Diyos sa Messiah, the Lord Jesus Christ, upang marami within sa bayan ng Israel ay maligtas. He saved His elect, His remnant within the Jewish nation, even though marami sa mga Hudyo ang nag-reject kay Jesus. At sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, ay pagpapatuloy lang natin o titignan natin ang iba pang question and objection ng mga Hudyo na kinakausap dito ni Pablo. So this will be our headings. First, the question of the just act of God for inflicting them or yung unbelieving Jews, and yung question nila patungkol sa faith truthfulness ng Diyos and their condemnation. So first of all, let's look at the question on the just act of God for inflicting the unbelieving Jews na sinabi sa verse 5 and 6. Sinabi sa Tagalog, subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao, huwag nawang mangyari sapagkat kung gayoy, paano hatulan ng Diyos ang sanlibutan? So these verses, Paul asks and answers ang pangatlong hypothetical question that he anticipates mula sa Jewish opponents. Now in verse 5, Paul makes clear na siya ay nagsasalita in human way or human terms. In other words, here Paul is using an argument na marahil familiar sa kanilang panahon o madalas na ginagamit ng mga Hudyo laban sa kanya. And so he writes, subalit kung ang ating kasamaan, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo, ay nagpapatibay o nagde-demonstrate to establish sa katarungan ng Diyos, and that is yung katarungan ng Diyos dito o righteousness is ang His justice and recompense against human sin. So yung katarungan o righteousness na tinutukoy dito, referring is sa strict justice of God. His attribute of being just at hindi yung justifying righteousness o yung katuwiran na pinagkakaloob ng Diyos sa makasalanan sa mga nagtiwala kay Jesus. It is referring to the strict justice of God. Then Paul said, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglapat ng parusa sa atin? In other words, unfair ba ang Diyos
na magpataw ng kanyang puot laban sa atin na mga makasalanan? Or simply stating, ano ang question dito? Sinasabi ng mga Jewish opponent na ito, kung dahil sa kasalanan namin ay lumilitaw o tumitingkad ang katurungan ng Diyos, then hindi patas ang Diyos para parusahan kami? You understand what they do you understand what they are saying? Sinasabi nila, dapat matuwa pa nga ang Diyos sa amin. Dahil sa paggawa namin ng kasalanan, God looked good dahil napapahayag ang kanyang hustisya, and so ang unfair naman kung paparusahan kami sa aming kasalanan. You see, ang bagsik, ang lala ng kanilang pagpapahayag dito. Lumalabas sa argument na ito na unjust ang Panginoon para parusahan ang makasalanan. Sabi nga ng isang komentary, if ever there was a twisted human logic, surely this was it. Ang ganyang pag-iisip, ay demon's logic. And again, sinabi ng manunulat, I just paraphrase it, this is a bizarre, as someone saying, di ba, kung yung pagnanakaw sa bahay ay magbibigay ng opportunity sa pulis para mapamalas niya ang kanyang skill, then bakit hindi tayo magnakaw? Or kung ang pagsunog ng bahay, mapamalas yung skill ng bumbero, bakit hindi tayo magsunog ng bahay? You see kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng makasalanan, which completely hindi nila naunawaan ang destructiveness ng sin. Kaya nga makikita nyo, sinundan agad ni Pablo ng strongest negation in the Greek word. Certainly not. May it never be. Wag sumagi yan sa isip nyo. And for then, sabi niya, how could God judge the world? Ang katotohanan is that, hindi kailangan ng Diyos ng anumang bagay mula sa atin, especially ang ating kasalanan, para maipahayag ang kanyang pagiging makatarungan. Siya ay hustisya, siya ay just with or without our sin. At kung ang Diyos ay kinakailangan niya ang ating kasalanan in order to show something of Himself, para ipahayag ang kanyang katarungan, paano niya hatulan ng mundo sa kasalanan sa huling araw? He could not, at least righteously. Ang tanong nga ni Pablo, then how could God judge the world? Thus, Paul shows that this argument ay baluktot. Now, let us be warned, mga kapatid, sa ganyang pag-iisip, which even sa ating panahon ay talamak din. Sadly, we would even hear that to those who profess na sila ay mananampalataya. We would hear like, okay lang magpatuloy sa kasalanan dahil sa paggawa natin ng kasalanan ay naaangat ang biyaya ng Diyos. And then, they would quote yung sinabi ni Pablo, where sin abounds, grace abounds more. That's silly thinking. Kung ganyan ang ating pag-iisip, rather, isipin natin, hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan dahil sa matinding pinsala ang dulot nito sa ating buhay. Kahit na tayo ay mga mananampalataya na at tayo ay magbibigay sulit sa ating mga ginawang sa buhay na ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. But alam natin ang magandang balita para sa mga nagtiwala kay Jesus, there will be no condemnation for those who are in Christ. Pero kung ikaw ay hindi believer, ngunit iniisip mo na magpatuloy pa din sa kasalanan, dahil iniisip mo sagana naman ang biyaya ng Diyos, at sa huli ay makakapasok ka pa din sa kaharian niya sa langit kahit hindi ka nagtiwala kay Jesus at nagsisi sa iyong kasalanan? No! Hustisya ang Diyos. At siya ay banal na Diyos. Hindi niya hahayaan na malibre basta ang sino mang magkasala. He will not let
the guilty and punished. Ang kasalanan mo ay ididil ng Diyos at iyong pagbabayaran. Now, ang tanong sa inyo, nais mo ba itong pagbayaran sa naglalawang apoy doon sa impyerno magpasawalang hanggan o mabayaran sa pamamagitan ni Jesus? Which He did nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at siya ang naging bayad pantubos para sa kasalanan ng kanyang mga tao. When you believe in Christ, ikaw ay mapapawalang sala at malilinis sa lahat mong kasalanan. Now, nabubuhay tayo sa panahon na kung saan ayaw paniwalaan na maghahatol ang Diyos sa kasalanan o kaya naman ang iba ay repugnant or offensive para sa iba, ang katotohanan nahahatulan ng Diyos ang kasalanan. Ang sanlibutang ito, they would that God is not, parang iniisip nila that God is not capable of judging people by pouring out His wrath. Ngunit ano ang sinasabi ng Bible? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang Diyos ay hustisya at hahatulan niya ang makasalanan at tatanggap sila ng parusa dahil sa kanilang kasalanan. Hindi yan tago sa Bible. In fact, si Jesus nung siya ay naparito sa sanlibutan at nagsimulang nangaral, makikita natin na palagi niyang nababanggit ang patungkol sa paghahatol ng Diyos, sa puot ng Diyos, sa parusa ng Diyos sa impyerno. At darating ang panahon na sa pagbabalik ni Jesus, kung saan lahat ng tao ay haharap sa kanyang paghahatol, where He will not hold back His wrath forever. Now, you will either face it on your own, or you will face it with God's appointed mediator, the Lord Jesus Christ. Paul is shocked here sa pag-iisip ng mga Hudyong ito. Siguro kung nabubuhay si Pablo sa ating panahon at narinig niya ang mga gantong pangungusap na hindi sila dapat makatanggap ng puot ng Diyos, ng judgment ng Diyos, na iniisip nilang walang puot ang Diyos laban sa kanilang kasalanan, marahil sabihin ni Pablo, have you lost your mind? Iniisip niyo ba na walang paghahatol laban sa inyong kasalanan at basta na lang kayo malibre sa inyong kasalanan? No way! And yet, how many people ang ganyan ang pag-iisip? Marahil ngayon, meron akong kinakausap dito. Ang takbo, ganito ang takbo ng iyong pag-iisip. Iniisip mo na wala naman talagang hatol ang Diyos laban sa kasalanan. In fact, ngayon, ang ganang buhay ko, hindi pa ako nahahatulan ng Diyos kahit di ako nagtitiwala sa Kanya. I have not experienced the wrath of God. O mapagmahal naman ng Diyos, siguro sa huli, ligtas pa din ako. Huwag kang padaya. There will be judgment laban sa kasalanan and wrath for those who continue to sin, who love their sin. Hindi magpipikit mata ang Diyos sa ginagawa mong kasalanan. At darating ang panahon, lahat ng ito ay mahahayag at paparusahan ng Diyos. Magpasawalang hanggan kasama ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Dahil ang paparusahan ng Diyos sa impyerno ay ang mga gumagawa ng kasalanan. Don't be deceived, my friends, to that thinking that God is not wrathful against sin. That He will not just it and everybody will get a free pass in heaven. Don't be deceived. And then that leads us sa huling tanong or objection ng mga Hudyo in verse 7 to 8. Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumasagana ang katotohanan ng Diyos,
sa ikaluluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? Bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba, na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang katulan sa kanila ay nararapat. Now, itong argument na ito ay, kung mapapansin nyo, halos kapareho ng argument na sinabi sa verses 5 to 6. But here ay iba lamang ang mga pananalitang ginamit. Ngunit pareho sila ng pinupunto. Basically, sinasabi na opponent dito ay kung ang aming pagsisinungaling o falsehood ay mapapamalas ang truthfulness ng Diyos, and so increases His glory or praise, then bakit kami paparusahan ng Diyos? Kung sa pamamagitan ng aming falsehood enhances God's truthfulness. At ang matindi pa dito ay parang sinasabi nila na kung ang aming kasalanan ay nagbibigay luwalhati sa Diyos, bakit niya kami hatulan? Dapat pasalamatan pa kami ng Diyos at hindi hatulan. Again, this is just inappropriate question, baluktot at absurd katulad ng previous argument. Yet kung mapapansin nyo, this fourth argument ay merong personal attack mismo kay Pablo, kay Apostle Paul. Here, a particular attack is made on Paul's own ministry sa verse 8. Sabi doon, bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba, na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. So ang kahatulan sa kanila ay nararapat dito si Pablo being slandered, na ina-affirm daw niya at sinasabi na let's do evil that good may come. They twisted yung turo ni Pablo and accused him na nagtuturo sa term sa ating panahon ng antinomianism. Antinomianism, it means anti, against, and nomos, the laws. So it means against the law. Ito yung paniniwala that there are no moral laws God expects Christians to obey. So ang motto ng mga naniniwala dito, hindi na tayo nasa ilalim ng batas, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. O kung babanggitin ko yung poem, sabi doon, free from the law, and we can sin all we want. And so, okay lang, hindi natin sundin ang batas ng Diyos, ng moral na batas ng Diyos. Let's keep ignoring the law of God, and let's keep on sinning dahil kahit tayo ay magkasala, nag-uumapaw naman ang biyaya ng Diyos. So okay lang magpatuloy sa kasalanan. That's antinomianism. At least part. Sinagot ito ni Pablo in simple statement. The Apostle Paul dealt with that issue of antinomianism, Lord willing, makita natin broadly in Romans 6:1-2. Kung saan sinabi niya doon, di ba? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Anong sagot ni Pablo? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Ba kung sinasabi mong namatay ka na sa kasalanan, bakit ka namumuhay dyan? Kung sinasabi mong napalaya ka na sa condemnation ng batas, and by the way, those antinomians ay may baluktot na pag-unawa sa ginagawa ng batas ng Diyos. Sinasabi mong napalaya ka na sa condemnation ng batas at sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nahugasan ka na sa iyong pagkakasala, napalaya ka na sa pagkakaalipin ng kasalanan, bakit ka magagalak na magpatuloy sa pagkakasala? By no means, sabi ni Paul, we died to sin. How can we live in it any longer?
But yung pag-iisip ng mga kausap ni Paul sa ating passage ay napakabaluktot. Gusto nilang magpatuloy sa kasalanan dahil mas nahahayag daw ang truthfulness, ang righteousness ng Diyos. At dahil dyan iniisip nila, safe sila sa paghahatol ng Diyos. At ang naging tugon ni Pablo sa kanila sa kahulihan ng verse 8, their condemnation is just. Those who twist his teaching, that we know apostolic word, the gospel that he preached and accused him of teaching antinomianism, sinabi niya, they will be condemned. They will go to hell. Paul completely shutting down ang accusation sa kanya by his Jewish opponents dahil hindi ganyang ebanghelyo ang tinuturo ni Paul. Ang ebanghelyo na pinapangaral ni Paul ay hindi lamang nagliligtas ng mga kasalanan, bagkos ito din ay nagbabago ng isang makasalanan. It is the power of God unto salvation, but also ang tunay na gospel na natanggap ng tunay na mananampalataya and the Holy Spirit work in his life or her life ay nagpuproduce sa buhay ng isang buhay na pagsunod sa commandments ng Diyos, sa kabanalan, o yung tinatawag na gospel obedience. Ang gospel na tinuturo ni Paul ay hindi gospel na nagbibigay sa tao ng lisensya para mamuhay sa kasalanan. Hindi ito nagbibigay ng lisensya sa tao na hindi sundin ang utos ng Diyos. Sinabi sa Romans 3:31, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sinabi nga ng isang preacher, the gospel does not make a man lawless, but law-abiding. The Bible teaches that though tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus at hindi sa ating gawa at pagsunod sa batas, but also the Bible teaches us na kung ang isang tao ay naligtas sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Jesus, that man or woman will be changed. At makikita mo sa kanyang buhay ang gospel obedience, ang paglakad sa katuwiran at kabanalan. That's the gospel that the Bible teaches. The gospel that saves a man, but also gospel that sanctifies a man. And so, ang tanong sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, is this the gospel you receive? Ito ba ang gospel na natanggap nyo at pinaniwalaan nyo? Can you say in your heart that the gospel you receive is producing a gospel obedience and holiness in your life? Does it produce in you a love, joy, peace, kindness, self-control, etc.? The fruit of repentance over sins, the fruit of loving Christ and His Word and His people. Sa mga nagsasabing kayo ay mananampalataya, I ask you, kung titignan mo ang buhay mo ngayon, is your life marked by gospel holiness or by gospel obedience? Ang buhay mo ba ay marka ng pagsunod sa Diyos at pagkapuot sa kasalanan at paglakad sa kabanalan? And may it be the case to all of us na nagsasabi that Jesus is our Lord and Savior. Let us examine ourselves. Lalo na't mamaya we will take the Lord's Supper.
kung saan ay muli nating alalahanin ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan, who saved us from sins and God's wrath against our sins. Na sa kanyang pamamagitan ng kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo, ay tayo ay nagkaroon ng katubusan sa ating pagkakasala and be delivered from its punishment. But not only that, upang sino mang magtiwala kay Jesus ay mabago, to be a new creation in Christ Jesus, na namumuhay to the newness of life, namumuhay sa kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. And so in summary, nakita natin kung gaano ka-privilege ang mga Hudyo. They have the advantages, they have the very words of God, they have the circumcision, the patriarchs, the covenants, etc. And yet, nakita natin kung paano nila in-squander ang privilege na ito na dapat magtulak sa kanila na magtiwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Bagkos sila ay nanatili sa kanilang unbelief. And yet, nakita natin na nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa mga Hudyo, especially those who truly believe in Christ for their salvation. Kahit ang ibang Hudyo ay hindi faithful sa Diyos, it does not nullify His faithfulness and His commitment to His people. God is still faithful to inflict His wrath against those who are Jew physically but not spiritually, those who continue to reject Christ. And if anyone claims na natanggap niya ang gospel na nagre-resulta sa pagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, that's not true gospel. Dahil ang tunay na gospel ay hindi lamang nagliligtas sa kasalanan, bagkos nagdudulot ng gospel obedience ng pagsunod sa utos ng Diyos sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Now then, what are other application we can draw from this as we also remember what Christ has done for us through the Lord's Supper? For us believers, thank God that He will not inflict His wrath against those who are in Christ. We know, katulad ng ating nakita na matuwid ang Diyos, Siya ay hustisya at hindi niya hahayaan malibre ang nagkasala. Kailangan merong magbayad ng pagkakasala ng tao. Kailangan merong tumanggap ng galit at hustisya ng Diyos dahil sa kasalanan. And we can all agree, kung hindi man tayo nag-agree, ay hindi mababago ang katotohanan na nararapat tayo sa puot ng Diyos. Sa atin, dapat ipataw ang parusa dahil tayong nagkasala sa Diyos. Tayo yung nagrebelde sa Diyos. We cannot say and argue that, katulad ng baluktot nagpag-iisip ng mga Hudyong kinausap dito ni Pablo, na dahil sa kasalanan ay namamalas pa ang katuwiran ng Diyos at ang kanyang truthfulness. Thus, hindi tayo dapat hatulan ng Diyos sa ating ginagawang kasalanan? No, by no means. Dahil sa ating kasalanan, we deserve to die. We deserve hell. We deserve to be inflicted ng puot ng Diyos forever. But, by the grace of God and the love of God in Christ Jesus, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So that para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Jesus na hindi nakagawa ng kasalanan upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. On the cross, the Lord has laid on Christ the iniquity of us all. And God inflicted wrath to Christ dahil dinala niya ang ating kasalanan. Dapat tayo yung maparusahan at lumasap ng puot ng Diyos, but Christ took it all to Himself so that we who believe in Christ,
will receive no condemnation. On the cross, we see the justice and the mercy of God came together. Kaya nga, meron ng sagot sa tanong na, papaano ang isang banal at matuwid na Diyos ay ipawalang sala ang isang makasalanan? How can a just God, justify a sinner? The answer is because of Christ. Because of sacrifice of Christ on Calvary's cross, kung saan sinatisfy ni Jesus ang hustisya ng Diyos laban sa ating kasalanan. How can we not praise God? Kung ganito kadakila ang ginawa niya para sa atin, kung gantong gospel ang ating natanggap, hindi ba dapat tumungo sa atin ito sa pagmamahal sa Diyos at paglakad sa kabanalan? Dahil kung hindi, at ang buhay mo pa din ay patuloy sa kasalanan, and you made that glorious work of Christ a license to sin, to abound more to sin, it's either defective ang pagkakunawa mo sa gospel or you embrace the false one. How can we continue living in sin kung ganito kadakila ang ginawa ni Jesus para sa atin? In fact, I believe the true believer, the more a true believer grasps the glorious work of Christ on his behalf, the more he understands the vastness of Christ's love toward him, the more he will hate the sins that caused Christ to suffer. The more a true believer sees the freeness of God's forgiveness, the more he will hate the sin that displeases his God. At hindi niya iisipin na lisensya ang dakilang katotohanan na yan para magpatuloy sa pagkakasala, katulad ng paniniwala ng iba, na inaabuso ang biyaya ng Diyos. But we who truly understand and believe the glorious work of Christ on our behalf, we are thankful. We are joyful knowing that all our sins are forgiven. No more condemnation for us. We receive peace and reconciliation with God through our Lord Jesus Christ. But lastly, only by faith in Christ, you will be able to escape the judgment and wrath of God against sins. The Bible teaches na darating ang araw ng paghahatol ng Diyos at ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng patuloy na tumatanggi sa Ebanghelyo, to those who are disobedient to the gospel. Darating ang panahon kung saan magbibigay sulit ka sa lahat ng ginawa mong kasalanan, sa iyong isip, sa salita, sa gawa, and no human being can escape that. At kung matagpuan ka ng Diyos on that day, sa araw na yon, na wala kay Jesus, God will inflict His wrath on you dahil sa iyong kasalanan. Nawa huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan that at the end, lahat tayo ay makakapasok sa langit. At hindi tatanggap ng puot ng Diyos dahil mapagmahal naman ng Diyos. You can see that in the Bible. You see, yes, God is love. God is love. At sa kanyang pag-ibig, nagbigay siya ng daan sa pamamagitan ni Jesus upang ikaw ay maligtas. Ang Diyos ay pag-ibig at biyaya na hanggang ngayon, kung ikaw ay di pa nagtitiwala sa Kanya, binibigyan ng maraming pagkakataon upang talikuran mo ang iyong pagre-rebelde sa Diyos at isuko mo ang iyong buhay kay Jesus para sa iyong kaligtasan. But remember that, hindi lang ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Siya din ay banal at matuwid na Diyos.
punong-puno ng galit at kapuotan sa mga gumagawa ng kasalanan, at hindi niya basta hahayaang malibre ka sa iyong pagkakasala at nararapat mong bayaran ang iyong lahat ng pagkakasala. You cannot escape the day where God will judge the world, as Paul said in our text, and inflict His wrath against sinners. No amount of your good works will help you para malibre sa puot ng Diyos na parating. Your religious upbringing cannot help you. Your religious advantages like the Jews cannot save you. But there's one who can save you. There's one who can save you from judgment and the wrath against your sin, and His name is Jesus Christ. Paul said in Romans 5, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon nga'y tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayon'y pinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Maliligtas ka, kaibigan, sa pamamagitan ng buhay ni Jesus, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo tangi lamang sa Kanya. Thus, today is the day to seek Christ while He may be found, and call upon Him while He is near. And so come to Him, and you will be saved. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, tunay Panginoon na lubos ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa katotohanan, Panginoon, that your wrath and your justice against sins, Panginoon, will not be inflicted upon those who are in Christ. Salamat, Panginoon, that we belong in Christ. Not because of anything from us or in us, but it is by your sheer grace, looking upon us with grace and love in Christ Jesus. And you called us, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtawag sa amin ng Ebanghelyo at epektibong pagtawag ng banal na Espiritu sa amin upang kami ay tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. O Panginoong Diyos, patuloy kaming nananalangin sa mga tao, mga bisita namin na narito, marahil sila ay nadadaya pa rin at baluktot pa rin ang pag-iisip katulad ng mga Hudyong kinakausap ni Paul. Nawa makita nila ang kanilang pagiging makasalanan at sila ay tumawag sa inyo bilang sa iyong anak na si Jesus upang sila ay maligtas sa kanilang kasalanan. Tulungan niyo po kami, Father, as we again remember what Christ has done for us through the ordinance of the Lord's Supper. We pray that we will do this by faith, knowing, Lord, that this is not just a rite or ordinance, but it is a means of grace for us, where again we will be reminded through the symbols, Panginoon, na aming ititake, we will be reminded that we have a Savior, the God-man, our Lord Jesus Christ, who shed His blood, and His body was broken for us, for the remission of our sin, for our salvation. May we do it with joy, do it with looking upon to the Lord Jesus Christ with faith. And we'll do it, Panginoon, we pray, with much reverence. Salamat po sa araw na ito. In Christ's name, Amen.